Kung ang tao ay nagkasakit ng malaria na impeksyon dahil sa Plasmodium, yun po kasi ang causative agent ng malaria na sakit, dala ng lamok, depende po yan doon sa klase, species ng Plasmodium. Iba-iba po ang presentation. Although, the same ang nararamdaman katulad halimbawa ng panginginig, chills po. Sunod-sunod po yan, chills, and then fever, lagnat, and then sweat. Ganun po lagi. Panginginig, lagnat, na mamawis. Panginginig, lagnat, na mamawis. Meron din pong sakit sa katawan, sakit ng ulo, nahihilo. Pero ang pinaka-common po, distinct na sintomas ay yung nanginginig, nilalagnat, namamawis. So ang atake po, depende po sa klase ng Plasmodium. Kung Plasmodium falciparum, kasi 5 pong klase yan na species ng Plasmodium. Meron falciparum, malariae, ovale, vivax, at saka yung Nulesky po para sa mga animals yon. So meron pong ang atake ay 24 hours, merong atake 72 hours, merong atake na 48 hours. So kung ang ibig ko po sabihin ng atake, nginig, lagnat, pawis. So ang atake po every 24, 72, 48 hours. May ganun po siya na periodic symptoms. Paano ma-identify mo ko? Kasi lahat ng mga sintomas na yan, pwede naman yan sa iba eh. Paano natin masabi na ito ay malaria na? Ano ang nadagdag doon sa mga sintomas na wala doon sa iba? Opo. Ang tawag po namin dyan, medically, ay non-specific signs and symptoms. Na ibig sabihin ng non-specific, kung anong meron ng isang sakit na sintomas, meron din sa iba. So, ang pinaka magandang gawin po natin, pag napapansin ng ating mga health workers na, ang sumpong every 24 hours, chills, yung panginginig, lagnat, pawis, wala ulit. And then after 24 hours or 48 hours, meron na naman. So nagsususpect po tayo na baka malaria. So subject na po natin yan sa test. Okay. At ang test po sa mga laboratorio natin na magko-confirm na malaria nga ito o hindi. Okay.